Taong 1872, si Jose Rizal, isang manunulat at doktor, ay bumalik sa Manila matapos ang ilang taon ng pag-aaral at pagkikipaglaban para sa reforma sa Europa. Ang kanyang mga nobela, Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay nagsiwalat ng mga kawalang katarungan ng pananakop ng Espanya at nag-apoy ng nasyonalismo sa mga puso ng kanyang mga kababayan. Dr. Rizal, ikaw ay nasa ilalim ng aresto. Ikaw ay inaakusahang sedisyon at paghihimagsik laban sa korona. Ang iyong mga sulatin ay nagdulot ng kaguluhan at pagbabanta sa kapayapaan ng ating kolonya. Ako'y nagsulat lamang ng katotohanan, sir. Ako'y nagsalita lamang para sa karapatan ng aking mga kababayan. Ang aking mga salita ay hindi mga armas, kundi ito'y mga kasangkapan sa pag-unlad at pag-unawa. Ang iyong mga salita ay mapanganib, Dr. Rizal. Ikaw ay nasa isang banta laban sa otoridad. Ikaw ay itatapon sa malayong isla, sa dapitan, kung saan ikaw ay masusubaybayan ng maigi. Aking mga sulat ay para sa aking bayan, para sa kalayaan. At sa gayon, nagsimula ang paglalakbay ni Rizal sa pagkakatapon. Sa gitna ng dilim ng Fort Santiago, nakakulong si Rizal, ang dakilang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Bakit ka ginawa nila ng ganito? Bakit ka nila ikinulong? Na, hindi ko po alam kung bakit. Wala pa akong ginawang masama. Pero ang mga aklat mo, ang mga sulat mo, ang mga salita mo ay nagsasabing pag-aalsa. Ina, ang aking mga salita ay para sa kapayapaan, para sa pagbabago, hindi para sa karahasan. Nagdadala kayong liwanag sa lugar na ito, Jose. Ikaw ay isang tanglaw na pag-asa sa pinakabadilim na panahon. Ang isla ay isang malupit na babae, Josephine, ngunit mayroon itong sariling tahimik na kagandahan. Nakikita ko ang kaaliwan sa lugar na ito. Simpleng pamumuhay sa mga taong nakilala ko. Si Rizal at Josephine, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ay nagmamahalan ng lubos. Nangangarap sila ng isang hinaharap na magkasama. Ngunit ang anino ng mga awtoridad ng Espanya ay nakalawit sa kanila. At ang mga salita ni Rizal ay hindi nakumbinsi ang mga opisyal ng Espanya. Sila ay naghahanap ng dahilan upang patahimikin siya. Dr. Rizal, ang iyong mga gawain ay patuloy na sinusubaybayan. Alam namin na pinaplano ka pa laban sa korona. Ako'y nagsisikap lamang na mapabuti ang buhay ng mga tao dito, sir. Ako ay isang guro, doktor, isang magsasaka, hindi ako isang rebelde. Ang balita tungkol sa Katipunan, isang lihim na samahang revolusyonaryo, ay umabot kay Rizal sa dapitan. Si Andres Bonifacio, ang lider ng Katipunan, ay nagpadala kay Pio Valenzuela upang humingi ng suporta kay Rizal. Pio, ikaw ang aking ipapadala kay Rizal at humingi ka sa kanya ng suporta para sa ating samahan. Masusunod po, Pinuno. Rizal, ako ay ipinadala sa leader ng Katipunan na si Andres Bonifacio upang humingi ng iyong suporta. At ang panahon para sa mapayapang reforma ay tapos na. Ang Katipunan ay handang lumaban para sa ating kalayaan. Kailangan namin ng iyong pamumuno. Intindihan ko ang iyong pagmamahal sa bayan, Mr. Valenzuela. Ngunit naniniwala ako sa ibang landas. Hindi tayo dapat gumamit ng karahasan. Dapat nating patuloy na magtrabaho laban sa pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at mapayapang paraan. Ngunit ang mga salita ni Rizal ay hindi pinakinggan. Ang Katipunan ay nag-alsa at ang mga otoridad ng Espanya natatakot sa isang malawakang pag-aasa
ay nagpasya na patahimikin si Rizal. Dr. Rizal, ikaw ay inaakusahan sa paghihimagsik ng pagiging utak sa likod ng pag-aalsa ng katipunan. Ikaw ay susubukin. Di ako nagudyok ng karahasan. Lagi akong naniniwala sa kapangyarihan ng mga salita, hindi ng mga armas. Ipagtatanggol ko ang aking sarili laban sa maling akusasyong ito. Ang paglilitis ay isang panluloko. Ang mga ebidensya ay gawa-gawa. Ang mga saksi ay pinilit. At si Rizal ay nahatulan. Dr. Rizal, ikaw ay nahatulan sa sedisyon, paghihimagsik. Ang iyong parusa ay kamatayan. Magmagitan, pagbaril. Tinatanggap ko ang aking kapalaran. Namumuhay ako para sa aking bayan at mamatay ako para dito. At sa gayon, si Father Matiax ay pinuntahan at kinausap si Dr. Rizal upang siya ay kumustahin. Rizal, kumusta ka na? Okay lang po, Father. Anong nararamdaman mo ngayon? Sobrang lungkot po ang nararamdaman ko, Father. Pero kailangan kong tanggapin at handa akong mamatay para sa ating bayan. Alam kong napakalungkot mo ngayon, pero huwag kang mag-alala at huwag mong kakalimutan na hanggang sa huli bit-bit namin lahat ng aral na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po, Father. Magpakatatag ka hanggang sa huling sandali mo, Rizal. Paalam. Sumisikat ang araw ng Disyembre 30 at 1876 sa Maynila. Si Rizal sa kanyang itim na suit ay naglalakad patungo sa lugar ng kanyang pagbitay sa Bagumbayan. Pamilya ko, huwag kayong umiyak dahil pupunta ako sa lugar kung saan tahimik at mapayapa at doon ko makakasama ang ating mga ninuno. Kaharap si Rizal sa firing squad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw. Siya ay binaril sa likod. Ang kanyang mga salita, "Consumatum est," ay nag-iko sa hangin. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga mahal sa buhay at sa buong Pilipinas. Sir, pwede po bang sa harap niyo na lang po ako barilin? Hindi pwede, dahil sa likod ang inuutos sa amin. Consumatum est. 1, 2, 3. Ang kamatayan ni Rizal ay naging isang katalista para sa revolusyonaryong Pilipino. Siya ay pinarangalan bilang isang bayaning pambansa, isang martir para sa kalayaan. Ang kanyang pamana ay nabubuhay sa mga puso ng mga Pilipino, isang patunay sa kapangyarihan ng mga salita at ang matibay na diwa ng isang bansa nakikipaglaban para sa kalayaan nito. Ito ang kwento ni Dr. Jose Rizal, isang taong naglakas loob na mangarap na isang mas magandang hinaharap para sa kanyang mga kababayan. Isang taong nagbayad ng pinakamataas na halaga para sa kanyang mga paniniwala. Ang kwento ni Rizal ay isang kwento ng tapang, pag-ibig at pag-asa. Ang inspirasyon sa mga Pilipino hanggang sa ngayon. Wala akong ginawang masama. Hindi ako nagkasala. Lahat ng yon ay para sa Pilipinas. Sino ba sila?